Sa panahon ngayon, yung word na life, actually, maririnig natin kahit saan. Pag tinignan natin yung ating social media, kumbaga hinihikayat tayo nito na yung sinasabi na live your best life. Kumbaga, reinvent yourself, make yourself better, and be the best version of you. So maraming mga libro, mga self-help books, talagang pinapangako yung bagong ikaw o yung tinatawag na new you. Maraming technology ngayon, ino-offer yung ma-upgrade. Yung lahat na na-upgrade. Magmula sa cellphone, pati katawan, at even yung identity mo, pwede mo nang baguhin. Hindi ka na makikilala. So, ma-observe din natin, nandiyan yung mga conversations about mental health. No? It really fills our feeds, especially sa Facebook. Maraming motivational speakers, sinasabi na, yun nga, we can reinvent ourselves. Just try hard enough. No? Pagsikapan mo lang. And yet, in the midst of all of these promises para sa better life na ito, mawi-witness natin na talagang still something strange in our culture. Marami pa ring tao pagod, marami pa ring tao nag-aalala rather than being energized. So maraming tao talagang they really feel anxious rather than being hopeful. Maraming tao feeling nila mag-isa sila rather than being connected, no? Maraming tao stop despite na nandun yung maraming access na ngayon dun sa countless tools na provide ngayon ng panahon para ma-improve yung ating buhay. So marami tayong maririnig din mga messages na ini-insist na we can fix ourselves. Siguro ngayon hindi mo hear. Siguro ngayong taon, pwede mo nang ayusin ang sarili mo. You can redefine yourself or pwede mong i-rebrand yung iyong sarili. Pero marami pa rin quietly wondering, eto na ba talaga lahat yun? Is this all there is? Bakit ganon? Why do I still feel empty? Para pa ring may kulang. Why do I keep failing the version of myself I am trying to build? Kahit dito sa simbahan, within the church, itong pressure na ito, ramdam mo eh. Kaya tayo, we try harder. Nandun tayo, makikita natin, maraming mga members, we serve more. Andun, we learn more. Yan, may bago tayong training sa Blessed. Andun din, we behave better morally. Pero deep inside of us, meron pa rin sa atin still carrying some guilt. Andun pa rin may mga takot. Meron pa rin mga insecure. Meron pa rin nandun yung something inside of us is telling us na something is missing. May kulang. So ang question natin ngayong umaga, hindi lang simply how do I improve my life, kundi far deeper. Ang tanong siguro is, what kind of life do I truly need? Anong buhay ba talaga ang kailangan ko? Itong tanong na ito, definitely na-discuss na ito, but this very question was asked, tinanong na siya more than 2,000 years ago by a religious man. Kilala natin lahat siya si Nicodemus. Ito yung tanong kung saan na itinanong niya mismo kay Jesus. At yung sagot na binigay sa kanya ni Jesus, binago yung kanyang mundo. It turned his world upside down. Yung sagot ni Jesus, it really changed everything. Even today. Kaya nga ngayon, marami tayong naririnig, but this very passage that we just hear today, I think familiar tayong lahat. No, this is well-known words in Scripture. But even though familiar ang marami sa atin,
hindi natin maisasangtabi yung power nito. Actually, nag-message nga ako kay Pastor Aldrin kahapon. Sabi ko, thankful ako kasi John 3:16 to 17, it was very familiar to me. But when I was preparing, nagpre-prepare ako para sa word na ito, it really spoke deep into my heart. Kumbaga, doon ko na-realize, I'm just barely scratching the surface of this truth. So, similarly, and I believe God is telling exactly 3 things to us from this passage. Number 1, where new life comes from. Number 2 is how new life is given. And lastly, how new life is received. So sa team natin na ito na New Life, entitled in today's sermon na Receiving New Life, these are the 3 points I want to share to all of you. Number 1 is yung the source of new life. Second is the gift of new life. And thirdly is the reception of new life. Let's go to our first point, yung the source of new life. Allow me to read again the first part of verse 16. Ang sabi ron, for God so loved the world. So dito si John, nagsimula siya hindi sa atin, not with us, but with God. Sabi niya ron, for God so loved the world. Hindi siya nagsimula sa human effort, hindi siya nagsimula sa human desire, kundi nagsimula siya dun sa tinatawag na divine initiative. Nagsimula siya kay God. Bago pa man maniwala ang lahat, bago pa man nagkaroon ng Kristiyano, bago pa man may mga nagrepent, o bago pa man may lumapit at nagtanong kay God, nandun na si God, nagmahal na. Kaya sabi ron, for God so loved, past tense, nandun na si God, nagmahal na siya. God loved. So yung phrase na so love, sinasabi sa atin ito na yung God's love dito, hindi siya passive. Kumbaga, it acts. Kumikilos siya. It moves. It gives. At yung object ng love na sinasabi rito, based sa passage, is the world. The world. Hindi sinasabi rito na yung world dito is yung world ng mga masusunuring santo o masusunuring mga tao, mababait, mga pilantropo, magagaling. Hindi sinasabi yung mundong ganon. Kumbaga, ang sinasabi dito na world is yung mundo kung saan yung world in rebellion. Rebelde sa Diyos. A fallen world. A guilty world. At tayo yun. This is what makes the verse so astonishing, so powerful. Kumbaga si God, sinasabi sa verse na ito, hindi siya naghintay para ang mundo maging lovable. Para hindi siya naghintay na maging mabuti ka o maging maayos ang mundo. Hindi ganon. In recent years, maraming mga tao, kagaya ng nabanggit ko, ma-astonish ka eh. Kasi marami akong taong mga nakausap, they are quietly admitting something really surprising. At alam niyo kung ano yun? May nakausap ako, sabi niya, lahat na lang ginawa ko. Yung sinabi ng pastor, na sinabi niya, ginawa ko lahat. Ginalingan ko nga rin sa trabaho eh. Nag-set ako ng marami kong goals. I tried to be a better person. I worked on myself. Pero bakit ganun? I still feel empty. So ang nangyari, yung mga ganong tao, they try again. So hindi sila nakukontento sa goals nila, sa work nila. They change careers. At kung hindi sila makontento sa relationships, they change relationships. They change their lifestyles. Kumbaga, they are trying to find ways kung paano sila ma-reinvent yung kanilang sarili to better themselves. Magkaroon ng magandang imahe. So ang nangyayari, marami ring mga tao, ma-observe nyo, they are attending seminars,
They read books, no? Bibili sila ng maraming self-help books. Andun sila makikinig sa maraming motivational speakers. And for a while, masasabi natin, you may see them progressing, or if you're like that before, you may testify na somehow it feels like there's progress, but eventually the same feeling will return. Babalik at babalik. Sasabihin mo pa rin, kagaya nung sinabi nung nakausap ko, hindi pa rin siya okay. I'm still not okay, sabi niya. No doubt, yung social media ngayon, it's becoming integral part na ng buhay natin, ng daily life. Many people, even late at night, makikita mo, hating gabi na, 1:00 na, 2:00 na ng madaling araw, 3:00, andun pa rin yung phone sa kamay nila, scrolling. So, on social media platforms, makikita natin yung kagaya ng Facebook, Instagram, marami tayong nababasa, mga post, kung saan showcase ng mga tao yung mga achievements nila, achievements natin, travels natin, relationships natin, or even yung ministries natin. And sometimes, I don't know to all of you, but I believe it's hard to resist. Mahirap i-resist yung temptation na magkumpara. Minsan nandun yung silent thought, yung naiisip natin na pwedeng mag-rise sa atin na sasabihin natin, bakit kaya sila, no? Parang they seem to have it all together. Pero bakit parang ako, parang hindi naman? So yung comparison na to often influence us to get motivated. Naramdaman ko yan before nung nag-workout ako sa gym. Bakit kaya siya, no? Ang ganda ng katawan niya. So siya yung motivation ko. Kinabukasan, aagahan ko yung pagpunta sa gym. Kung ilan yung ginagawa niya, kailangan mabit ko. So, tayo rin, we're trying hard. We wake up earlier to be better, to fix what's wrong. Pero makikita natin, lumipas ang linggo, lumipas ang buwan, the same emptiness remains. Nung nagwo-workout ako, na-realize ko, sabi ko noon, parang na-achieve ko na yung gusto ko. Parang wala na. Still empty. So ito yung masasabi natin na exhaustion, na we are trying na i-create yung ating buhay sa pamamagitan ng ating sariling kakayanan. Kaya yung John 3:16, nagsimula siya sa pagsasabi na yung ating buhay nag-start nung time na naunawaan mo na. At yun yung nung time na naunawaan mo na minahal ka ng Diyos kung sino ka man. Parang kanta no? So, personally, si Lord, nireveal yung katotohanan na ito sa akin. Na siya yung source ng aking buhay. Noon, dahil nagsaserve na ako sa church, naglilingkod ako sa Kanya, yun yung pagkakaalam ko, akala ko nauunawaan ko na siya. Pero I realize, nauunawaan ko lang pala siya sa isip ko, pero hindi ko siya nauunawaan fully sa puso ko. Very familiar ako sa verse na ito kasi ito yung verse na kabisado ko nung bata pa ako nung umaattend ako ng Sunday school. Tapos yung kama namin, andun pa yung isang poster na yan yung memory verse. Kaya nga, very confident ako pag nagtanong yung Sunday school teacher ko, ano yung memory verse na alam ko, John 3:16. Pero yun nga, hindi ko pala siya nauunawaan ng buo sa aking puso. Actually, naintindihan ko siya nung si Keiko, yung bunso kong anak, dumating. Nung pinanganak siya last year. Actually, nung pinanganak siya, we were struggling, kaming mag-asawa. We were struggling financially, emotionally, mentally. Nung time na yon si Katkat, kasi dahil almost more than 1 year lang yung tanda niya sa kuya niya,
sikat-kat na doon pa siya sa time na meron siyang postpartum depression. So, nung pinanganak yung panganay kong anak, si Zeke, constantly laman kami ng hospital. Kasi merong kasing abnormalities si Zeke. Kaya nung 6 months old, nag-undergo siya ng major operation. Si Zeke kasi, na-diagnose siya na meron siyang cleft palate. Pero eventually, na-diagnose lang siya nung na siya 6 months. Kasi yung cleft palate niya, yung baligtad sa loob, hindi sa labas. So yung parang ngalang-ngala natin, sa kanya, sa atin ganyan, pa M, sa kanya parang W. Blessing na rin kasi yung findings sa kanya, hindi kasama yung bone structure, yung tissue lang. So by God's grace, successful naman yung operation niya. So until 1 year, nung nag-1 year old na siya, yon fully, gumaling na siya. Hindi na kami bumabalik sa ospital. Pero yun nga, that time was incredibly tough kasi nga, andun din kami adjusting dun sa reality of being a first-time parents. Na nandun din yung mga challenges sa pamilya bilang mag-asawa, yung mga struggles. And then si Keiko dumating. Si Keiko, nung pinanganak, we are really praying. Pero pinanganak siya, meron siyang neonatal pneumonia. And then at the same time, she was diagnosed with congenital heart disease. Meron yata siyang 3 to 4 na butas sa puso. Up to now, pero by God's grace, blessing na rin kasi among those dun sa mga butas, isa na lang yung natitira, yung nandun sa gitna. So we are praying right now na magsara siya eventually. So, at that time, it was really tough. Sabi ko sa sarili ko, okay lang yan. Sabi ko, I am strong. I can overcome this because the Lord is with us. The Lord is with me. At totoo naman. No? And actually, nandun sa mind ko noon and by heart na sabi ko, bilang father and a husband, andun, kasi ramdam ko yung weight of responsibility na dapat bilang ama, bilang asawang lalaki, ako yung kailangan magtrabaho para sa pamilya. I need to be the one to pay the bills, to provide food, and hold everything together for our family. So, many of my friends, alam nila yung situation namin. Kaya nga pagkausap ko sila, ang tibay mo, Noel. You're so strong. Pero you know, kapag mag-isa ako, yung puso ko, ang sinasabi, iba. What I'm telling myself at that time, ang sinasabi ko na, pagod na ako eh. Hindi ko na nga, sabi ko, hanggang kailan kaya tong hirap na to? Hanggang kailan kaya kami makakapag-keep up? Actually, takot ako. Natatakot ako about the future. And yet, I thank the Lord for Keiko. Kaya nga ang nickname niya Keiko. Kasi in Japanese, ang ibig sabihin nun, blessed child. Actually, lucky child. Blessed or lucky child. Pero ang full name niya talaga, Kirsten Marie. Kasi yung Kirsten, ang ibig sabihin nun, Christian or follower of Christ. At yung Marie, ang meaning nun, beloved. Kaya she's a beloved follower of Christ. Because yun yung prayer ko sa kanya. Yun yung prayer ko sa kanya kay Lord na gusto kong maging siya paglaki niya to be a beloved follower of Christ. So, and that's her name kasi she's a reminder for me and my wife na yung new life, yung buhay namin, can only be found in Christ. Hindi siya, kumbaga, we were able to survive dahil hindi magaling ako or matibay ako. Na yung buhay namin, hindi siya rooted dun sa kakayahan ko, sa abilidad ko, sa performance ko, but rooted siya solely in God's love, especially if you're feeling weary, especially if you're feeling tired.
exhausted. That's why, if we're going to observe yung panahon ngayon, there are many conversations about anxiety. Kumbaga, depression's topic are everywhere. Kaya nga maraming mga tao ngayon, sometimes, pagkausap mo, even though they are not really stressed, sometimes ginagamit na lang nila yon. They are really exhausted. If you're going to observe, pagod na lang talaga sila to try to become the best versions of themselves. Kasi nga, deep down, tayong lahat, we were never designed to give ourselves life. Hindi mo kayang bigyan ng buhay ang sarili mo. Tayo, we can only reorganize our habits. Somehow we can adjust our behavior. But, we cannot create new life in our souls. At ito yung exactly kung bakit si John nagsimula dito. For God so loved the world. Para sabihin niya na yung new life o yung bagong buhay na nais mo, hindi siya nagsisimula kapag naayos mo na ang sarili mo. Maraming tao ganyan ini-invite ko. Magsisimba lang ako pag okay na yung problema ko. Meron akong tiyahin ganun. Sabi niya, siguro Noel kaya ka nagsisimba, wala ka namang problema eh. May pinapag-pray pa kasi ako kay Lord. Pag na sinagot ako ni Lord, magsisimba ako. Pero ang totoo, kung hihintayin mo yon, hindi yun darating. Believe me. Dahil ang tinatawag ni Lord ay hindi yung handa. Tinawag ka ni Lord kasi hindi ka handa. Kaya nga, ang bagong buhay, hindi siya nagsisimula kapag maayos ka na. Nagsisimula siya nung time na naintindihan mo na mahal ka ng Diyos. At minahal ka niya doon sa brokenness mo, sa kahinaan mo. Nung ma-recognize mo na ang Diyos, minahal ka na niya. He already loved you, past tense. Despite na miserable ka, despite na failure ka. Yung mundo na minahal ng Diyos, yung world na sinasabi rito, na minahal ng Diyos, hindi siya successful world. Hindi siya yung self-fulfilled world. But again, it's a lost world. Kagaya nating lahat. Tayong lahat kasi lost. Natagpuan lang tayo ng Diyos. Kaya nga ang sabi, di ba, sa scripture, God loved us first. The reason why you love is because God loved us first. Siya yung nag-act first. Siya yung nag-initiate first. Hindi ikaw. Kaya nga, kung ikaw napapagod na to improve yourself, I pray na ito pong verse na ito mangusap sa ating lahat. Ang new life, hindi siya nagsisimula again sa ating abilidad o kung gaano ka-excellent on performing kung ano man yung ginagawa mo para baguhin ang sarili mo. Ngayong bagong taon, magandang maunawaan natin by heart na ito'y nagsisimula sa pag-ibig ng Diyos. At kung confident ka sa iyong achievement, nawa itong verse na ito, i-humble ka. Kasi this verse is really, I believe, same as what the Lord did to me, or probably to all of us here. This verse really humbles us. Kasi nga kung ang new life is magsisimula sa atin, pwede nating ipagmayabang kagaya ng sinabi ni Paul. Pero dahil ang new life, nagdedepende siya sa sinseridad ng Diyos,
andun yung reverential fear na, Lord, ayaw mong mawala sa Kanya eh. Nais mo lagi siyang pagsilbihan at mahalin. Kasi alam mong hindi ka karapat dapat mahalin. Kaya nga kung napapagod ka na, marami ka ring iniisip, kagaya ko. Hindi ka minahal ng Diyos kasi malakas ka. Si Lord, si God, He loved first. And if you're feeling okay, akala mo wala kang problema, and you are proud of that, you are happy about that, let us be reminded na hindi tayo saved kasi nga na dahil we are good. Si God, magmamahal siya at nagmahal siya ng walang kapalit, ng walang bayad. God loves freely. Yung new life, again, doesn't begin with our success. It begins with God's grace. At dahil nga yung pag-ibig ng Diyos, hindi siya passive, but active, that leads us to our second point, the gift through which the new life is made possible. At ito yung sinasabi na binigay niya ang kanyang bugtong na anak. At yun ang ating Panginoong Hesukristo. So, yung point 1, pinapakita sa atin na yung new life nagsimula sa pag-ibig ng Diyos. At itong second point natin, pinapakita naman na ang pag-ibig tunay na kumikilos kasi nagbibigay. Hindi lang sinabi ng Diyos na mahal kita, ang ginawa pa ng Diyos, nagbigay siya. He gives. So, yung God's love, hindi siya nananatiling emotion lang. Hindi siya emotion lang. It becomes an action. And the Lord did that by giving His only Son. Ito yung incarnation. I think last year I talked about this. The eternal Son, our King, our Lord Jesus Christ, taking in the form of a human flesh. And yung love then, it means also suffering. No, I don't know to all of you, but the Bible is telling us that love also means suffering. Kasi nga si Christ, He did not come only in this world o pumunta lang siya rito. He entered into our brokenness. It means entering our broken world. And that's why yung love also means sacrifice. May sakripisyo. Kasi nga si Christ, when He entered into our brokenness, ang ginawa niya, He died for you. He died on the cross. So yung new life is costly. Akala natin libre, di ba? Pero may nagbayad nung libre na yon. Sa atin libre, pero may nagbayad. Kasi nga, it required the giving of the beloved Son. Hindi to siya yung typical na common na kabaitan lamang mula sa Diyos. Kumbaga, binili tayo ng Diyos ng sarili niyang dugo. Kumbaga, blood bought redemption. Kumbaga, walang ibang Savior, walang ibang alternative path, walang ibang substitute sacrifice, kundi ang Diyos mismo. Kaya yung new life naging possible kasi binigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa atin. At itong katotohanan na to, it will really confront our current age, yung current nating time. Kasi nga, especially right now, yung word na love, pag pinag-usapan yung love, constantly ginagamit ito ng maraming tao, pero walang bigat. Kumbaga parang mema sabi lang. Kumbaga sa term ngayon, mema lang. Diba? Mema lang. Love. O sige, mahal kita. Many people will say love, especially when they feel good. Pero pag they don't feel good, hindi kita love. Love lang kita pag meron akong
nakukuhang benepisyo. Kaya even yung mga brands, if you're working, corporate, kumbaga, we will say, we love our customers. Pero ang reality, ang priority natin doon, profit. Diba? Yung relationships, it begins and end based on convenience. Kapag hindi ka na komportable, ayoko na. Hindi tayo match eh. Kumbaga, magkaiba tayo. Kaya sa ibang bansa may divorce. Sa atin may annulment. Hindi nagtutuloy-tuloy. Walang forever. Kaya nga sabi ng marami. So, even in social media, in online cultures, kapag hindi okay sa'yo, i-cancel mo na yan. Cut off. Kahit nga magkakaibigan, nagkaiba lang kayo ng pananaw, especially politics, cancel na siya. Difficult person ka na. Cancel. But, I don't know about all of you, pero I believe, especially yung mga parents dito, naniniwala ako maraming parents are willing to give everything sa ating mga anak. Naalala ko pa nung single ako, meron akong katrabaho. Katabi ko siya sa work. At that time, ako parang mga early 20s. Siya mga late 30s na eh. So, andun siya lagi. Ang ulam niya pagtanghali, maling. Tapos ako, kakain ako sa labas. Sinasabihan niya ako, Noel, ikaw masyado kang magastos sa pagkain. Sabi ko, nagtatrabaho naman ako eh. Sabi ko, bakit ka ba nagtitipid? Sabi niya sa akin, nung time na kasi na yon, way back para mga 20 years ago, meron siyang 3 anak. At lahat ng anak na niya yon nag-aaral eh. So ang ginagawa niya, tinitipid niya hindi naman siya nagtitipid, yung tama lang. Hindi siya magarbo, magbabaon siya, hindi siya bumibili ng damit, pagkailangan lang. Hindi rin siya sumasama kapag meron kami mga vacation sa work. Kasi gusto niyang isave yung pera. Wala siya. Hindi siya maluhong tao. Kasi nga, everything he is saving, kumbaga sinesave niya yon para sa future ng anak niya. Kasi ang reason, mahal niya yung mga anak niya eh. Ngayon, nakagraduate na yung mga anak niya by God's grace. Christian din siya actually. So, kumbaga, yung parent, hindi lang sinasabi lang na yung simply say, I love you, hindi lang ganon. They prove it through costly giving. May sakripisyo. Pero I'm not saying na ito yung case sa lahat ng family especially sa mundong ito. Hindi naman talaga ganon lahat ng magulang. Pero naniniwala ko, maraming magulang, kumbaga most of the parents are like that. No? Who give everything for their child or their children. Pero pag-imagine natin to, no? Yung isang finite human being, kaya tong gawin eh. Pero in a far greater way, si God gave His only Son so that we could have new life. So, siguro makaka-relate ka rin, for example, kung nakapag-donate ka na ng dugo, I don't know, pero ako nakapag-donate ako ng dugo sa isang kaibigan or maybe to a loved one. For example, kung nalaman nyo na meron kayong kamag-anak o kaibigan na kailangan ng surgery, probably you will step forward para mag-donate ka. So ikaw mismo, definitely, kagaya ko, naramdaman ko yung needle eh. Nung time na kinunan pa ako nun, ramdam ko talaga may kinukuha sa akin para akong mahihimatay. So, something in us, kumbaga a part of yourself, kumbaga you're giving para dun sa kaibigan mo o sa mahal mo sa buhay. At masasabi natin, parang ganito yung pag-ibig. This is love that cost. Meron siyang bayad. No? Pero si Christ, hindi lang siya nagbigay ng portion ng dugo niya eh. He gave all of it para tayong lahat magkaroon ng bagong buhay. So sa mundong ito, ang love, generally emotional, conditional, transactional, and disposable. Pero dito sa Scripture, God is revealing to us a very different kind of love.
yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos na nagbibigay, yung pag-ibig ng Diyos na nagsasakripisyo, yung pag-ibig ng Diyos kung saan siya mismo yung nag-absorb ng cost. And He did it by giving His only begotten Son. At binigay niya sa ang kanyang bugtong na anak nung time na hindi naman deserving ang mundo eh. Ibinigay niya si Kristo sa iyo nung time na hindi ka okay. Hindi naman niya binigay, o sige Noel, bibigay ko sa iyo ang aking anak at bibigyan kita ng bagong buhay. Basta maging mapagpasalamat ka lang. Hindi nga ako nagte-thank you kay Lord nun eh. Pero binigay niya yung anak niya. So, tayong lahat, we're all sinners. We all fall short in the glory of God. And what God did here, ito yung masasabi natin na gift from God. Regalo niya sa iyo. Yung regalo niya na nag-require na ang ating Panginoong Hesukristo magkatawang tao and entered into our human weakness. Nandun yung ating Panginoong Hesukristo, ibinigay niya ang kanyang sarili to suffer on behalf of you. Siya mismo na-reject. Siya mismo nakaranas kung ano man yung hirap na dinaranas o dinanas natin. He died for you on the cross. Kaya nga itong new life na to is costly. At kung itong katotohanan na to will really enter our hearts, it will redefine the kind of love na ipapakita rin natin sa iba. So tandaan po natin, yung love, hindi lang siya feeling. Kumbaga yung love, it is self-giving for the good of another. At yung katotohanan na to, it will give us also assurance. Kasi nga, if God gave His Son for you, then malalaman natin by heart na hindi ka nakalimutan ng Diyos. You are not a forgotten soul in this universe. Hindi ka aksidente kung bakit ka nandito. Meron kang pag-asa. Yung cross, dinedeclare nito na ang Diyos nag-invest na everything necessary para ikaw magkaroon ka ng bagong buhay. Itong katotohanan na to, iko-correct din nito yung mababaw natin na pangunawa patungkol sa grasya ng Panginoon. Ang salita ng Diyos, sinasabi sa atin na ang grasya ng Diyos ay libre, free. Pero hindi siya cheap. It is costly. Kasi nga, kung si Kristo hindi siya binigay, then yung kasalanan natin, yung pagiging makasalanan natin, hindi seryoso. At dahil nga si Kristo ay namatay, masasabi natin na yung kaligtasan na meron tayo ngayon, it is really precious. Precious. Kaya nga, if you are a believer in Jesus, mababago nito yung puso mo magiging mapagpasalamat ka. Mapagpasalamat ka in a sense na pinapakita mo siya through your obedience to the Lord. Kung seeker ka ngayon at nag-e-explore ka ng Christianity, looking for the truth, to be a better person this year, if you're that kind of person, I pray na itong katotohanan na ito, i-point ka kay Jesus at sa krus. Kung saan, dun i-reveal sa iyo ng Diyos yung sinseridad niya na mahal ka niya. Kasi nga kung hindi binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, hindi mo siya pagkakatiwalaan. Hindi mo ipagkakatiwala ang lahat ng meron ka sa buhay mo. At ngayon, nakita natin ang pag-ibig ng Diyos na siya yung simula ng bagong buhay. Itong regalo niya na bagong buhay,
posible na ngayon para sa iyo. Kaya ang question na natin ngayon, siguro kung naririnig mo ito, itanong mo sa iyong sarili, paano nga ba matatanggap itong bagong buhay na ito? At ito yung ating last point, the reception of new life. Allow me to read again verse 16, yung last part ng verse 16 hanggang 17. Sabi ron, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. For God did not send His Son to condemn the world, but to save the world through Him. Dito, yung scripture, it speaks directly dun sa sinasabi na human response. So, hindi siya about achievement, hindi siya about self-improvement, hindi siya about dun sa heritage, sa effort mo, kung gaano karaming religious activity meron ka, or kung gaano karaming ministry involvement meron ka. Pero yung human response na sinasabi rito, ito yung sinasabi na belief. Ito yung sinasabi na faith o yung trust. Kaya nga sabi ron, whoever believes in Him. Kaya nga yung faith, hindi siya yung knowledge lang or agreement nyo ni God. Or ito yung masasabi natin na personal trust. Pag sinabing personally, you are trusting the Lord, ibig sabihin, you're resting in Christ. Kumbaga parang pag sinabing resting, nakahiga pa, taas pa yung dalawa mong paa, ganun yung resting in Christ. Buong katawan mo, you're leaning entirely upon Him. Sandalan. At yung pangako ng Diyos dito is very clear. Sabi niya, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Not condemnation, but salvation. Yun ang pangako, eternal life. Kumbaga, hindi lang siya future promise. Kung ikaw naniwala ka na ngayon, kung Kristiyano ka, ito yung present possession mo. Kaya nga yung verse 17, ina-assure ka ng kung ano yung puso sa iyo ng Diyos ngayon. Na si Christ, hindi siya pumunta rito para i-condemn ka o husgahan ka. Although yung condemnation and judgment, nandyan na yan. Pero si Jesus, He came to rescue you. He came to save and give life. Yung culture natin ngayon, yung kultura ngayon, especially sa mga kabataan, hindi lang sa mga kabataan, actually, nung panahon nagtatrabaho ako, may boss ako, ito rin yung sabi sa akin, na yung trust must be earned. Actually, honestly, I believe on that, pero hindi siya madali. Hindi madaling ma-earn ang trust. Actually, kahit marami ka ng effort minsan, para ma-earn mo yung tiwala ng isang tao, madalas pa rin, nandun yung betrayal. Kaya nga maraming, di ba, pinagkatiwalaan kita. You turned me down. Di ba? Like for example, in our government, nandyan pa rin yung corrupt system. Pinagkatiwala mo yung boto mo, pero yung politiko, he turned you down. Nandyan yung mga failed leaders. And during the election campaign, nandyan sila giving false promises na umasa ka. And they turned you down. As a result, yung mga tao, sasabihin na lang nila sa sarili na, wala na akong ibang pagkakatiwalaan. Sarili ko na lang talaga. I will only trust myself. Similarly, kapag tinignan natin, spiritually speaking, hindi man natin masabi o maamin sa ating mga sarili. Pero kadalasan, bilang tao, kapag meron tayong pinapanalangin sa Diyos at hindi niya binigay, sometimes, siguro, maniniwala na lang ako. Sinasabi natin sa ating sarili, maniniwala na lang ako siguro kapag meron na talagang proof. Kumbaga, magkukumit na lang ako siguro pag ready na ako. Kasi hindi talaga maging maayos yung buhay ko eh. Actually,
that is something I really prayed before nung kami nag-i-struggle mag-asawa. Kasi I'm active in ministry sa Heroes. And we're really struggling. And one thing that I'm really praying to God na hindi ako mawala sa simbahan. Kumbaga, ano man yung sitwasyon namin, Lord, huwag niyong hayaan na hindi ko kayo mapagsilbihan. Kumbaga, always make my heart na ikaw ang priority number 1. So, kumbaga, normal to sa mga tao eh. Sigurista kasi tayo eh. In secular perspective, yung mindset na to understandable. Hindi ko naman to sinasabi na mali. Pero, ito kasi yung human nature natin na madalas gusto muna nating maintindihan ang lahat ng bagay bago tayo mag-commit. Meron nga akong in-invite sa simbahan, sabi ko, bro, kasi yung simbahan nila nawala. Bro, gusto mo mag-attend sa simbahan namin? Sabi niya sa akin, sige, mag-usap muna tayo and then lay me ano yung mga doktrina nyo, then before I can commit. Parang mahirap yun. Pero I talked to him, pero eventually, hindi rin siya nag-attend. So, it's always our fallen human nature kasi to desire control, to desire to understand everything before we can fully commit. No? Actually, lahat tayo, we are sharing this kind of tendency sa ating mga buhay. Pero yung faith, iba siya. It doesn't work like signing a contract na after mo ma-read yung fine print at saka ka lang mag-a-agree. Hindi siya ganon. Yung faith, it is stepping onto a bridge bago mo pa makita kung ano yung humahawak sa tulay na yon. Kumbaga, yung faith, it is letting go of self-control and allowing God to reveal Himself to you that He is the one who is fully in control. Kumbaga, faith is resting in another who is more powerful than you. Kumbaga, di ba madalas tayo mabagyo dito? Parang rescue boat lang din yan eh. Yung flood rescue boat. Imagine, di ba? For example, may mga village na nabaha. So normally, yung LGUs, they will deploy yung mga rescue boats, whether city or municipality, para i-save yung mga na-stuck doon sa mga village. Kapag may dumating na rescue boat, no, imagine merong isang tao, sasabihin niya, sorry I'll just find my own way. So yung tubig patuloy nang tumataas at yung rescue boat bumalik. Pero yun nga, wala nang choice din siya eh. Kumbaga, just to step in dun sa rescue boat. Kasi there's no other way. He can't find any other way to rescue himself. So similarly, tayong lahat, we all need rescue. We all need help. Pero oftentimes, tayong lahat, kagaya nung man na yon, nung lalaki na yon, who refuses to enter when God's rescue comes. Kasi nga, we are blind. We are blinded by our self-centeredness. We are blinded by our selfishness. We are blinded by our pride. Akala natin kaya natin lahat eh. Minsan nagmamatigas tayo na malakas ka. Kaya mo. Ayaw mo ng tulong. Ayaw mo nga matulungan eh. Kaya nga one way to see how humble the person is, hindi lang yung tumutulong ang humble, but the one who accepts help. That shows also humility. Kaya, mga kapatid, yung faith, similarly, it is stepping into the rescue God has provided. At kapag yung tulong na yon dumating, hindi ka na mag-argue. No, hindi ka mag-argue dun sa tulong. Hindi mo sasabihin, improve natin yung tulong na yan. O, kumbaga, papasok ka na lang dun sa boat na yon. Ibig sabihin, you just need to believe. Just believe. There is nothing you need to do to be saved. Actually, ang hirap nun. Actually, kaya nga sa lahat ng religion, ang pinakamahirap, Christianity.
Muslims, they need to live up dun sa standard. They need to do it. Roman Catholic, same thing. Pero dito sa Christianity, being a born again Christian, it's hard. Kasi wala kang gagawin eh. At tayong lahat, naturalmente sa atin na we are doers. Ayaw nating walang gagawin. Gusto natin lagi may gagawin. Eh sabi nga lang, just believe. Like for example, yung chair, itong mga upuan, pwede natin yan tignan, pwede natin yan examinin, pwede natin i-describe yan kung anong itsura niya. Pwede ka mag-agree, matibay yan. Pero similarly, no, until you sit on it o upuan mo yan, hindi ka nagtitiwala sa bangko na yan. Kahit sabihin mo matibay yan. Malalaman mo lamang kapag inupuan mo na. Ganon din kay Jesus. When you say believing in Jesus, marami sa atin, we can sing about Jesus. Marami sa atin know about Jesus, nag-aral, no? Many talk about Jesus. But the great question is, how many of us who know Him have truly rested our full weight on Him? Yung buong buhay mo, nakasandal sa Kanya. Yun yung faith. Yun yung receiving new life. Kaya nga yung belief, it is essential eh. Again, yung belief, hindi siya yung belief lang dun sa doktrina. Di ba may membership class tayong lahat? Hindi lang yun. Hindi siya yung belief dun sa church values o belief dun sa simbahan. Hindi lang siya belief dun sa pastor mo o sa leader ng simbahan or anyone whom you are looking up to. Ito yung belief in Christ. Si Kristo na siya kung saan yung source kung sino ka. Yung source ng bago mong buhay. Yung source ng totoo at best mong buhay. Yung paniniwala kay Kristo, hindi lang siya ibig sabihin nun na, sige, naniniwala na ako na totoo siya at nag-i-exist siya. Hindi yan yun. Kaya nga siya mahirap eh. Kasi yung paniniwala kay Kristo, ibig sabihin nun, when you believe in Christ, you are relying on Him. You are depending on Him. And it is really tough. Kasi, kino-confront nito yung ating instinct na we rely on ourselves. Kaya nga I'm telling earlier, yung experience namin mag-asawa, it's tough for me. Kasi I always have the thinking na ako yung provider for our family. Pero the real provider is God, not me. Yung belief that we control our lives, yung belief na ikaw yung sole responsible kung ano yung magiging destiny ng buhay mo, na ikaw yung captain ng magiging result kung ano man yung future mo. That's tough. Kasi lahat tayo namulat na ganun yung kaisipan eh. Yes, pwede mong i-pursue yung success and satisfaction dito sa mundong ito. There's no doubt about that. Pero pag yun ang naging priority mo sa buhay, there will always be something missing. Kaya nga meron akong office mate. Pinili niya yung trabaho eh, kaysa si Lord. Nag-abroad siya. Sabi niya sa akin nung nakaraan, Noel, nahirapan ako kasi hindi na ako nakakapag-church eh. Yung anak ko naiwan ko pa sa Pilipinas. Pero pabiro lang naman ang sagot ko kasi close friend ko siya. Sabi ko, pinili mo yan eh. Kumbaga, we can choose. We can pursue anything you want to pursue. But believe me, there will always be something missing. There will always be a craving for something greater. There will always be emptiness. Kasi nga, yung new life, yung life na laan sa'yo ng Diyos, it is not something you can engineer or ikaw yung mag-invento. It is something we must receive. Kumbaga, hindi mo naman marireceive yung new life by becoming strong.
Hindi mo naman marireceive yung new life by doing good deeds, by excelling dun sa work mo or any responsibilities na tingin mo na dapat mong gawin, or hindi mo siya ma-achieve kung marami kang followers or you're being admired by many people. You can only receive new life by admitting that you are weak and helpless. Sa ating mga Kristiyano na naniwala kay Kristo, itong katotohanan na to, it will strengthen us and gives us assurance. And by God's grace, we are enabled by God para makita natin yung mga flaws natin, yung mga weaknesses natin, insufficiencies natin, at yung helplessness natin. And yet, because of recognizing that, we are made strong. Kaya nga, when you are weak, then you are strong. And that is because through faith. Through faith. Kasi nga, we know in our hearts that God holds us. Hawak ka niya. Actually, naalala ko nga si Sik eh. Kasi nga, he's now 2 years old. Normally, nakahawak siya sa akin. Pero siyempre, pag naglalakad kaming dalawa, nakahawak din ako. Pero yung hawak ni Sik sa akin, walang bisa yun kung saan kami pupunta. Kasi ako yung may hawak talaga sa kanya. Same thing with the relationship to God. Para tayong 2 years old boy or girl, na hawak-hawak natin si God, pero ang reality, God is the one holding you, leading your path. So this is a great reminder na si God, He saved us, and our life do not rest on our ability to hold on to God, but on His ability to hold on to us. Kanyang pangako, yung kanyang faithfulness, unshakable yun eh. Yun yung nagsasabi sa atin na He will never leave us. He will never forsake us. And it's a great reminder. Hindi lang sa mga Kristiyano, but especially if there are people here who are new. Yung nag-e-explore ngayon ng Christianity, sa mga invitees here. So, being part of what we might call religion, hindi ibig sabihin na meron ka ng bagong buhay kay Kristo. Maraming tao religious. Maraming tao, they attend church, pero still, ang pinagkakatiwalaan pa rin nila, sarili nila. Maraming tao, they know a lot about doctrines, pero still, they do not believe. Kaya nga merong joke, di ba, sa ATS, Asian Theological Seminary. Marami dyan nag-aaral, pero lahat dyan hindi nag-aaral para mag-serve kay Lord o magpastor, maging missionary. Marami dyan graduate, paglabas, atheist. So, faith is not about doing more. Faith is surrendering to Christ. Na si Kristo, siya na yung kumbaga gumawa ng lahat na kailangan mo para magkaroon ka ng buhay mula sa Diyos. So new life is not something you achieve. It is something you receive. So, familiar tayo lahat dun sa cliche, di ba? Sabi ron, consistency is the key. Pero although merong truth doon, pero as Christians, let us be reminded na yung eternal life natin doesn't depend on our consistency. Kumbaga, it rests on Christ's finished work. Kaya, ito yung magdudulot sa atin para mamuhay tayo na laging may assurance. Andun tayo, nakikita tayo, we're living in hope and we're living in gratitude. So, as a church, ito rin yung magre-remind sa atin
or mag-empower sa atin about God's mission. No? Na kung si Kristo pumunta rito sa mundo upang iligtas tayo, then it will give us the desire and heart as well para i-proclaim yung salvation niya. Kung si Kristo minahal ang mundo, kumbaga, andun yung desire din natin to carry yung gospel niya to the world. Same thing as what He did. This can be to our own families, our relatives, our friends, or our colleagues dun sa ating mga workplaces. So again, new life received. Kung nakatanggap ka ng new life kay Lord, it also must become new life displayed. Nakikita na siya sa buhay mo. So to conclude our today's sermon, just to wrap up kung ano po yung napag-usapan natin ngayong umaga, first is the source of new life, which points out love. Kasi nga yung culture natin ngayon, often sinasabi na we can create life through self-improvement, which can be good, pero let's all be reminded na new life, it begins with God's love. And then second, the gift of God's love, which points us to God's Son, our Lord Jesus Christ, kung saan sa time natin ngayon, marami na nagsasabi about love pero walang sakripisyo, pero ang scripture sinasabi sa atin na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi transactional or conditional. Kumbaga yung bagong buhay na meron tayong lahat kay Kristo, binili niya mismo ng kanyang banal na dugo sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesus. And lastly, yung the reception of new life, which is faith in Christ, kung saan it encourages all of us na huwag pagkatiwalaan gaano ang inyong mga sarili para na kaya nyong i-reinvent ang inyong mga sarili. Kung saan ang new life is received by trusting solely in Christ. Kaya ito yung big idea na gusto kong i-share sa inyong umaga lahat, na yung new life flows from God's love, it's given through God's Son, and is received by faith in Christ. So dear Breadcom East Manila, when all is said and done, itong John 3:16 through 17, again, is ultimately not about us. Hindi siya about our effort, hindi siya about our improvement or our potential. It is about Christ. Si God, He loved. And He loved us as Christ was given to us. Si God nagbigay. At nagbigay siya when He sent our Lord Jesus Christ for us. At siya mismo, indeed, He came into this world. And God saves. Kasi nga si Christ, He accomplished for us yung perfect na buhay na hindi natin kayang ipamuhay at namatay siya on behalf of us for the penalty that we deserve na hindi naman niya deserve. That's why through Him, we can receive faith and eternal life and look forward to the future glory with Him. So again, new life is not self-improvement. As we look onto this new year, it is divine resurrection. Ang new life, hindi lang siya ideya. Tandaan natin, new life is a person. New life is our Lord Jesus Christ, whose Spirit now lives in you. Kaya nga si Paul, sinulat niya sa letter niya sa Galatians, di ba? Paborito to ng lahat. Galatians 2:20. Sabi ron, I have been crucified with Christ, and it's no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Si Jesus Christ, siya yung living proof na ang pag-ibig ng Diyos ay totoo. Ito yung kanyang regalo sa pamamagitan ng kagandahang loob ng ating Diyos. At siya ang nag-iisang pinto kung saan doon natin matatagpuan ang eternal life.
na sa Kanya lamang nagmumula. So, tandaan po natin, just to give some practical applications to think and pray about. No? Especially, I believe, marami sa atin doesn't feel like yung last year, 2025, was good to them. And probably, many of us here are hoping that this year will be a good one, right? Probably you're thinking to try something to do better, no? Probably marami sa atin gumawa ng New Year's resolution, thinking about new strategies, ways to be able to fix ourselves, our situations, to be able to make things right or to work the way we want it to be this year. So just practical applications na pwede nating pag-isipan. Number 1, lay down the burden of self-salvation. Lay it down. Marami sa atin probably pagod na para ayusin ang ating mga sarili. Probably marami na nag-try ng mga iba't ibang discipline, pumasok na ng iba-ibang mga ministry, or maybe tried other religion, or maybe self-improvement. Probably may mga bumili ng mga libro, no? Or naka-schedule na na-attend na ng mga seminar, and other countless methods. Pero, still, I believe there will still be a voice inside of you na bubulong at sasabihin mo in the end, hindi ka pa rin sapat. Although yung scripture is here at sinasabi sa atin ng Diyos na, like for example to me, Noel, stop striving. Huwag mo nang pilitin. Alam niyo sa ating lahat, yun yung sinasabi ni Lord eh. Huwag na nating itry na mag-build ng new life. Actually, ini-invite niya lang tayo na tanggapin yon sa Kanya. Lay down the burden. Look to Christ. Rest in Him. Second, examine whether you have truly received Christ. Examine. Probably some of us, alam na natin yung Christianity very well, familiar tayo sa mga kanta, but the question is, have you received Christ Himself? Hindi yung Christian culture, not Christian morality, not Christian activity or ministry, but Christ. Kaya nga, yung familiarity sa simbahan or sa mga holy things, hindi siya similar dun sa receiving new life. Madaling mag-assume na dahil ginagawa natin yung ginagawa ng ibang mga Kristiyano, we already have Christ. Pero ang tanong, have we truly received Him? So mahalaga, examine our heart. Don't assume. Don't delay. Come to Christ in faith. And lastly, trust the heart of God revealed in Christ. Some of us here, I don't know, but probably feeling natin ang layo pa rin ni God. Siguro si God magagalit na naman sa akin. Ang hirap i-please ni Lord. Pero ito nga, John 3:17, it corrects us na si God, hindi niya pinadala si Jesus para i-condemn ka, kundi para i-save. So I encourage everyone here in Breadcom East Manila, look to Christ. Doon makikita natin ang puso ng Diyos. Yung kanyang bukas na kamay, His nail-pierced hands na simbolo ng kanyang finished work of love to the world. Kaya, again, kung naririnig mo ito, kung naririnig natin itong lahat ngayon, and you sense God speaking to you, ask this question to yourself. Have I received new life in Christ? So instead of asking yourself, how can I fix myself? Ang tanong mo na lang, have I received new life in Christ? And as you reflect on this question, I urge everyone to pray. Pray that the Holy Spirit may grant you a heart that believes, hands ready to receive,
and life that by His grace reflects this glorious new life. So this new year, let us all come to Christ, trust in Christ, and live in Christ for His glory and His kingdom. Let's all pray.